yung mataba na yung ano? Hindi, ito yung sulat niya sa akin sa ano ba yun? Abante pa nga yun eh. Parang dambuhalang hubadera. Ganon. Parang may yosi sa bibig pag nagtatype ng ano, may yosi sa typewriter. Sobra namang hater nito. Parang talagang dambuhala ba talaga? Ganun ba? Wala pang Gcash nun kung mapadala agad yung bayan. Pero alam mo naman na parang okay, sige na nga. Tapos the next day, kasi gano'n naman trumabaho yung management namin. Ano yun naman nila yan eh. Aayusin nila yan eh. The Pod Network Entertainment. Hoy! Nag-uy lang bago tumingin. Wala kang energy? Hindi, nakatingin kasi kayo kay Kyle eh. Bakit kayo nakatingin kay Kyle? Kasi nai-stress ako eh. Nai-stress ako, naiisip ko yung pare, may nagbaldala ng pansit sisig. Shoutout nga pala sa food sponsor natin for today pare, Chef Japox. Pansit, sisig, iwas luto. Ano to, kinakain ng hilaw? Iwas luto para hindi na ikaw yung magluluto. Sila na ang bahala. Ano ikaw gawa dito? Ikaw ito, iwas luto. Ikaw taas na sa lawal ko. Nakina, nai-stress ako. May kailangan kami sunduin ni Nono, pero intro muna kami. Nagmamadali tayo dito sa studio. Welcome to the Cool Pals! Episode 679. Exclusive. On Spotify and YouTube. Pem 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 pem. Iyak na. Ano naman to si James? Saan tayo pupunta? Live to, parang Aldab. Kakat naman natin ng konti, pwede siguro. Wala namang problema. Pero yan. tuloy-tuloy pa rin ang rolling dito. So, Chef Japok, interviewin ka muna namin. Umpo ka dito. Yes. Sige na. Kwento ka naman sa Iwas Luto. Sa Iwas Luto, saan ba matatagpuan yung branch na yan? Matatagpuan po yung branch sa Paco, Manila po. Paco, Manila. Paco, Manila. Gano'n nakatagal ang Iwas Luto? Yung Iwas Luto po nagsimula po since 2019 po. 2019. Opo. Parang cool pals lang ha. Happy 5th anniversary rin sa'yo. Anong sige. specialty mo? Yun po, yun po yung naisipan ko, sarili ko pong version po talaga yun. Parang, nag-isip po kasi ako ng sariling parang magiging magandang, parang panlaban sa lahat. Para tumagal yung business ko na Panlaban sa lahat. Shabu ba ito? Hindi, panlaban. May specialty po talaga. Kaya po, nag-isip ako ng matinding menu. Yun po yung yung pansit sisig. Yun na yung pinakamitinding pero menu sobrang. naman. Opo, parang on create ko po kasi yun eh. Parang wala pa naman po sa iba Totoo. na nakikita. Kasi merong pansit luglog yung merong Opo, lechong pansit kawali. luglog, Parang merong lechon. pansit, Pero ito, pansit sisig. Opo. Ito siguro hindi na to kasalanan kung sasabayan mo na ng kanin. Yung pansit. Dahil na. Diba? Sisig, walang talo sa sisig. Kahit Lalaway saan ako eh. Gusto ko na buksan yung bilao kanina. Sisig o lechon? Both. Pwede. Lechon na ginawang sisig. Ito yung naiinggit ako sa iyo, Buban, kasi ang asawa mo ay doktor sa puso. Pucha, pinagbabawalan ka ba ng misis mo pag ganon? Hindi ako natatakot sa asawa ko, men. Pero bawal. Tignan natin kung bawal. Ang gasa Bawal. ng Hindi, totoo. Bawal. Ano pa, bukod sa pansit sisig? Meron din po kami, may dala rin po ako dyan, cordon bleu. Opo, tas Favorite may ni mga James iba yan naman kasi po. inihayabang niya yan pag nandun Nung huli sa ako mga- nagluto ng pancit canton, gumamit ako ng spaghetti. Inabol ako ng taga ng tiyo. Kaya spaghetti nga. Hindi siya natuwa. Walang noodles eh. Fettuccine pa. May gulay. May sitsaro. Ba't tinalo mo yung spaghetti sa chop suey? May sitsaro siya. Nagalit. Pero, paano bumili sa at matikman yung Iwas Luto na pansit sisig? Pwede po kayo mag-message dun po sa page po namin sa Iwas Luto page po. Facebook page po. Iwas Luto lang talaga. Opo, Iwas Luto po. Ba't Iwas Parang- Luto naisip mo? Para po kasi catchy po siya sa tenga. Parang kakaiba rin po, diba? Simple pero may parang may dating po. Parang Iwas Luto, parang kung gusto mo lang ng catchy. practical Iwas Luto, parang Kung gusto mo ng catchy, sana pinangalanan mo, sisig to, tangina mo. Di ba? Medyo catchy siya na ise-sensor. Pero salamat Iwas Luto Opo, sana po magustuhan niyo po. Ganito,
pwedeng catering, pwedeng bilao lang talagang Ngayon orders. po kasi bilao pa lang po. Magkano bang isang pansit sisig? Ang isang pansit sisig po is ano lang po 900 lang po yung ano niya, yung large na po. Yun. Good for ilan na yung large? Good for 20 person na rin po. yun. Pwede na. Or 2 chino. Oo. Totoo ko sa si Aaron. Sisig, ano? Alam mo para sisig, di ba? Di medyo sikat na ang sisig. Alam mo, lately ko rin lang halos na-discover yung dinakdakan. Crispy dinakdakan. Uy, okay yan. Ano kayo? Dinakdakan o sisig? Kasing sarap yan eh. Sobang torn ako. Iba eh. Oo. May days na masarap magdinakdakan, may days na masarap magsisig. Oo, no? Ang sisig, naglaway tuloy ako. Kasi iba eh. Nasa, norte ka, Biskaya. Sarap dinakdakan. Dinakdakan. Oo. Crispy o yung regular? Yung medyo gami yung balat? Crispy ako. Crispy ka? Crispy. Pwede rin ako, kahit meron ko na sisig liempo. Ang sarap din. Puta na. Ano siya sa Bambang, Biskaya. Budaks yung pangalan. Lechong manok, tapos may liempo. Tapos liempo Hipo ang sisig. kanya, budak! Budak. Yung kasi huli sinasabi ng manok bago putulan na ula. Budak! Pero ang sarap po, tatadtadin na ganun yung liempo. Tapos hahalo sa para may mayonnaise. Tapos kalamansi. Tapos silaw na sibuyas. Iba. Alam mo sa US, tayo ng Iba. paborito sisig sa handaan nung nagbakasyon kami last year. No? Paborito? Paboritong order rin kasi alam mo naman ng gathering doon, tray-tray, di ba? Kaso ang sisig nila, kadalasan, ang lalaki, tamad gayat. Oo. So malalaki yung parts. Okay din naman, kaso syempre, iba pa rin American dito sa atin. size. American diba? sizes. Sisig. Ito, may pansit ka na for long life, tapos may sisig ka for short life. Pag samahin mo ganon, medium. Para sa mga lumaki ng sisig dito sa Manila, di ba? Putya, di ba? Nasanay kasi tayo ng malutong yung sisig eh. Kung ang nagsimula niya, kundi Jerry's, Denchos, alin man sa kanila eh. Or trellis. Parang may mga ganon. Oo, yung Pero may Denchos yung parang, karamihan. Fast food, na. Oo. Tapos, lately ko rin lang Matayin. natikman yung sisig sa Pampanga. Ang hirap. Yung aling lusings. Putya, ibang experience din eh, no? Yung galing sa ihaw. Yung galing sa ihaw, tapos hindi siya malutong. Oo. Nagulat ako nun. Sabi ko, ito pala sisig. Ito original sisig. Yun ang iwas luto. Kanya putang ninyo mga Manilenyo. Binaboy niyo yung sisig namin. Nagumpit, sinaksahan nyo yung lechon. Suka lang yan. Oo. Tapos ngayon, kinispin nyo yung sisig. Nilalagyan pa ng mayonnaise ng iba, di ba? Pero, Ang sarap. Iba't ibang klase kasi yung take. So ako excited na ako matikman yung pansit sisig na yan. Paano yun? Paano mo na-control yung mantika ng sisig? O kasama na siya na sauce? Opo. Parang ano po kasi, diba, parang sa pansit kailangan medyo may mantika siya para hindi siya magdikit-dikit. Oo nga, no? So parang yung mantika na sisig, sinisip-sip ng pansit. So parang nagko-combine talaga yung lasa nila. Ang ganda. sana itirintas mo na lang yung pansit. Nakatirintas yung pansit eh. No? Putang inapan. Yun, bagong idea pa. Ano ba kaya? Recipe mo rin yung sisig? Sariling recipe. sarili. Kasi baka mamaya kasi maganda yan, sarili mong recipe. Kasi mayroon yung iba, yung nakaano na yung sisig. Yung pre-pack tapos, na. Pre-pack na. Tapos sasalin na ganun. Hindi na totoo yun. Pero totoo, ikaw pa lang ang unang na ko. Meron Pansit pa bang sisig? kakaibang mga kombinasyon na ginawa sa Iwas Luto? Marami rin. Nag-start pa nga minsan ako sa tokot baboy. Tapos meron rin po yung pastil. Pansit Pero- fruit cocktail. Pero yung sisig po talaga yung pinaka naging patok. Best seller. Opo. Talaga yung sisig po. Yung, Crunchy siya. Opo, crunchy po siya. Crunchy na may palaman na crunchy yung pansit. Mga sahog na crunchy. Sarap palaman din sa pandesal yan, mga yan. Salamat. Balibig Salamat kakasisig at ko lang more power. kahapon. Puta, ang problema sa Manam, 600 ang sisig nila, pare. Sinundo lang namin yung guest. Oo Uy. nga. Hello. Hello. Magandang gabi. Kasama natin dito ngayon si Miss Katya Salto. Thank you, Ma'am Katya. At napaunlakan nyo ang aming imbitasyon. Maraming salamat po. In-expect mo ba mo man? Oo. Yun ang sinasabi niya ngayon. Yun ang sinasabi niya ngayon. Paano Okay lang in-expect? ba Akala ko dumikit si sa'yo? Malupiton. Okay lang naman po, ma'am. Thank you, Kat. Papakilala muna tayo. Thank you po. Ako po si GB. Ako si GB. Hindi magkakalayo yung edad natin. Si Ryan. Ryan. No. Na, Muma. Ni-research na kita eh. Oh, yan. Patay ka. Alam ko na kung anong mga mo. Yeah. Salamat po. Tinatago mo sa... Hindi, joke lang. Sige po, pwede nyo pong naisot to.
Na-research din niya kayo, Miss Katya. Ayan, o. Ay, Ayan, wow. meron Hindi ko kami. na kailangan niya. Ay, sige nga, top 5 facts about kay Miss Katya Santos. Oh my God. Sige nga, Muman, test natin. Nawala siya dati, tapos Tumitingin bumalik ka siya eh. sa pelikula ng yung radyo. Napanood yung Epic Kizon, tsaka siya yung pinatay doon. Miyak ka ba? Medyo, nalungkot ako. Saka pwede ba wala kang shades, Muman? Pag ano, Naks naman, oy. May mata ka pala. Oo naman. First time yan, ha? Ano ba ang nagustuhan mo kay Miss Katya? Bakit? Pag-uusapan natin Bakit ngayon ganito? ang divorce bill. Tanungin muna natin kung ano yung nangyari kanina. Kasi nalaman mo na ba? Oo. Hindi. Sabi niya, pinakita sa akin yung picture. Oh. Nung nakita raw si Katya Santos. Sabi ko, nasa Batangas si Katya. At saan ko puntahan natin? Wala pa problema. Andito rin lang At pala. ngayon, pinuntahan ka. Ako na lang ang pumunta sa'yo. Maraming Kasi salamat nga, po, ma'am. Balita ko, matagal mo nang sinasabi na sana magkakilala tayo. Yun, dating Tama ba? episode. Kasi baka mamaya mali naman yung nakarating sa akin. Feeling pala. Ay, Hindi, Muman, tama pwede po. bang paki-assist muna si Miss Katya dito sa microphone? Para, Mahina ma'am. para mas mabababa. Yan, yan. Parang puputok yung ulo eh. Tama daw ba yung mga sinabi ni Katya? Tama. Ako yung magko-confirm. Hindi kasi, ito sa pag nag-uusapan ng mga crush nung college, saka nung talagang bukang bibig, yan ang sinasabi palagi ni Muman ng crush niya ay si Katya Santos. Since ang TV po. Talaga? Wow. Ano 32 na siya noon. 32 ako nung time na yun. Root siya na ng TV. ano iniinom mo? Bakit hindi ka tumatanda? Ano po yan? Sa formalin natutulog yan. Hindi, pero totoo, yan ang palagi sinasabi niya pag nag-share. Ako naman sobrang actually grateful ako to know na meron pa hanggang ngayon kasi syempre lumipas na yung mga panahon na yon. So nakakatuwa lang malaman na meron pa ring mga yung ganyan. I mean Yung nga, nakakalungkot po na may ganyan. Pawis compliment siya, oh. para sa amin na alam mo yon, merong taong na gusto ka pa rin makita, ganyan even after all these years. Opo. Ngayon, Tinapon lang po kasi nasa ko lahat ng magazines na meron ko. hindi. Muman, ngayon nasa harap mo na si Ma'am Katya. Meron ka bang isang gustong itanong sa kanya na yung parang kung meron ka itatanong sa kanya, ano yung itatanong mo? Noon? Oo. Ngayon? Noon? Saka ngayon. Anong gusto mong malaman? Gumagalaw po ba yung nunal niyo? Minsan nasa kabilang po. Nililipat-lipat ko yan. Mamaya ililipat ko tapos papahanap ko sa'yo. Galing ah. Ayan. Minsan kasi pirated yung pinapanood niya sa'yo. Kaya Wala. naka-mirror. May naglalakad pa sa unahan. Yan, pero sabi ko kay Miss Katya kung may mga gusto siyang, kung may mga ayaw siyang pag-usapan, pwede naman niyang ipakat Ano naman po ito, pwede? Wala naman. Okay naman ako. Kaya Very natin wholesome yan. naman tayo Oo. dito. Kaya ang pag-uusapan natin na yan, ang TV journey ninyo. Oo, sobrang wholesome naman. Pwede pa kami makarinig na isang nye. Hindi, mag-joke ka Muman. Tapos siya yung Esmuski Muman. Ayan. Yours? Ano yan? Ikaw ang magsabi Yours Yours Muse. Muse. Tangin ngayon lang ako na blanco pa. Piniglaan niyo naman ako. Surprise! Surprise! Happy birthday! Oy, maraming salamat sa inyo. So, anong... Ismuski, tapos yours Muse. Ikaw magsabi na Ismuski, ikaw magjo-joke eh. saglit, Oo, saglit. ikaw magjo-joke kasi ikaw yung komedyante. Esmuski. Yours, Muse. Anong kulay ni Nonong? Ano? Brown! Ano ba? Ikaw mo magpatawa, pare. Halika na nga, kikis na lang kita. Ay, wow! Maabot. Hampasin oh. Yes to Hampasin. divorce! Divorce. Hindi. Hindi, joke lang yun. Opo, ma'am. Makawain ka Of ng course, ma'am. wife. may, Pero okay lang din naman kung gusto mo. Pag-usapan natin, ma'am. Tsaka ulo kayo. bawal off-air dito. Hindi naman. Miss Katya, ikaw ba may mga tawag ka din ba katulad nung kay Maui? Mga ka-childhood. May mga nag-a-approach din ba sa'yo katulad ng mga ganun? What do you mean nag-approach? Kasi parang in-embrace ni Yeah. Maui yung yung ka-childhood. Ka-childhood. ganyan. Well, of course, most of the time parang napatangkad. Alam mo, mga ganun, patangkad mo kami. Yung naka-childhood kasi parang nag-blend na sa amin lahat eh. Nung simula na nag-start yun. Parang yun na rin yung tawag din sa amin. Ka-childhood. Dahil nga,
especially yung mga kasabayan namin nung Ang TV na lumaki kasabay namin nung nag-Ang TV ako. So, mas maraming nagsasabi sa akin na, childhood crush, may childhood memories ako sa iyo, mga ganon. Mahirap bang tumawid doon from Ang TV to Viva Hot Babes? Well, hindi naman ako nahirapan. Although, syempre maraming nagulat. Kasi from sobrang wholesome, biglang gulatan Parang bigla akong nag-sexy. Syempre from may bangs, tapos, diba? Kamukha niyo si Mama, tsaka kamukha niyo si Mama Mary. Feeling ko hindi ko napansin yung pagbabago ng buhok mo ng time na yun. Kasi may bangs ako, diba? So, yun yung lagi nilang sinasabi parang naging parang naging trademark ko yung bangs nung Ang TV. Tapos syempre bigla kang boom nag-sexy. So ang dami talagang nagulat na mga tao. Although before kasi ako nag-sexy, nagkontrabida muna ako Nag-Ana Karenina muna ako. Yung mga medyo serious roles, 'di ba? So from there, yun na, niluluto na ng Viva yung mga gusto nilang gawin. Bakit sila ba nag-approach? Sila yung nag-approach. Sila talaga kasi number one, nung time na lumipat ako ng Viva, every now and then, si Boss Vic kasi, papa-gather niya yung mga artist niya. Before tapos titignan niya kung, okay, sino pa yung mga bago, ano. And then, nakita niya ako, sabi niya, tayo ka nga, Bold Star ka na lang, sabi sa akin. Wala na akong Sa akin yung tubig, hindi sa'yo. Kakatakin sa puso ito Pinapawisan kasi siya. Sabi niya, mag-sexy ka na lang kasi wala na akong parang sabi niya, pwede na yan, wala na akong papagawa. Gumanon siya. At that time, nung nag-offer siya sa akin, I was only 16 years old. So I said, sabi namin ng mom ko, sabi ng dad ko, hintayin lang muna natin makagraduate. Kasi nag-aaral pa ako ng mga times. So nung hindi ko naman alam na inabangan ni boss, na nung 19, nag-graduate ako, pinabalik niya ako, ready ka na, graduate ka na, na tayo. 3 taon din siya naghintay. Andun lang siya sa same area. So yun na, doon na nag-start lahat, nagdire-diretso. Ano ang first sexy role mo sa Viva? Do you still remember? Kasi syempre, pag first time mo from Kontrabida, from Goody Two Shoes, comedy, Si Muman tapos ang tanungin then mo. meron ng mga intimate scenes, Ano gano'n. nga ba yun? Sutla ba? Sukdulan. Sukdulan pala, sorry. Sukdulan. Sukdulan. Yun din yung parang pinaka-first move, parang launching film ko as a sex. Ikaw yung letter S doon, di ba? Yes, yan. May poster siya. Ginawa ni James. Pakita mo sa kanila. Kay letter S. Oo, yun. Bukdulan. Bukdulan. Yan. For your first ganun na movie, meron siyang preparation, like workshop. Meron Yes. bang tutulong sa'yo, like, ka mahihiya, ganun, or... Yes. Prior to that, kaming dalawa ni Raymond Bagatsing, kasi siya yung leading man ko doon. Winworkshop kami ni Direk Mac Alejandre. So parang, doon pa lang sa workshop, parang kumbaga parang, especially sa babae, di ba? Syempre kami yung maghuhubad. Parang pinag-practice na niya kami na to be comfortable naked with your leading man. Para pagdating ng shoot, wala nang So yun yung part ng mga workshop namin, which nakatulong kasi nga naman dapat maging komportable ako na maghubad ako sa harapan niya, diba? So yun yung mga ginawa naming preparations bago mag-shoot. And then at the same time kasi, binubuo na yung Viva Hot Babes nun nung lumalabas yung movie namin. So nagsabay-sabay lahat. Kaya parang, parang bigla na lang, nahasa ka na lang. Parang parang naging na lang sa amin lahat. Parang, kailangan nyo ng fashion show. Last, maghubad na. Okay, parang naging na lang siya. Parang part Hindi naman na siya. normal. Parang part na siya. Nawala na yung kaba. Yeah. Siguro we're very confident that time. And also, comfortable lang din kami, syempre sa skin namin. That time, nahasa kami lahat. So, ngayon, usong-uso yung mga term na body shaming. Hindi ka ba na body shame nung mga nag-uumpisa ka pa? ako ang dami. Madami. Kasi, hindi naman ako yung parang payat-payatot na, 'di ba, yung thin na ako yung malaman na nag-sexy. So syempre hindi lahat
naman gusto yung ganun. So, syempre may mga namiminta, especially yung mga reporters before. Sino yan? Gustong malaman daw ni Muman yung mga pangalan. Di wala pang di ba? Wala pang Facebook di ba? Babalian natin Saan mo Oo. sa dyaryo mo makikita? Well, mostly sila. Pero kasi, ayoko na lang, hindi ko naman nila lahat. Pero most of them, isusulat ka nila ng hindi maganda pagka hindi sila nabayaran ng tama. Parang ganon. Kaya hindi maganda yung media, hindi naging maganda yung marketing. Kalakaran dati, diba? Ngayon kasi very formal yung mga influencers and yung mga vloggers na ngayon iba na pag press con, sabi ko, okay meron lang set of questions. Tapos, nasasala lahat ng questions na dapat nakafocus lang tayo sa movie. Huwag mo lang walang magtatanong ng out sa topic. Dati, grabe yung mga reports. Yung talagang, bakit ang mo naman, taba-taba mo, ganyan-ganyan. May mga ganun. Grabe naman. Ganun talaga, siguro isa sa pinakamasakit, parang finron page ako nitong isang reporter. Although, magkaibigan na kami ngayon. Kasi nabayaran na rin siya ng maayos. Ganda. Siguro ganun yung kalakalan before. Parang, syempre, lahat naman, diba? Parang sweldo nila yun So, Pero parang nagbabayad ka na para hindi ka i-bash. Oo, parang kasi nag-i-invite sila ng maraming press to write about you, nang maganda naman, syempre. Kasi maganda naman yung pinopromote mo Since pag hindi sila na-invite, dun ka nila isusulat ng hindi maganda. Para next time, iimbitahan mo sila. May active pa dyan na reporter o deads na? Buhay pa naman yung iba. Yung iba, ayan, siguro nadinig na rin ni Lord, kinasuhan na rin siya. Wow. Kasi, sabi ko, ay salamat, after how many years, meron na rin naglakas loob na kasuhan siya. Gusto mo dumagdag? Gusto ko masal, pero ayoko na gumastos. Ano yung sentensya niya? Ha? May Kaso pa lang. Kaso pa okay. lang. So yun, madami mga masasakit na bright up sa akin before. Yung Hindi naman may iwasan yung mataba na yung Hindi, ito yung sulat niya sa akin sa Abante pa nga yun Parang dambuhalang hubadera. Ganon. Basta mo ba yun? Parang may yosi sa bibig habang nagtatype ng may yosi sa typewriter. Sobra namang hater nito. Parang talagang dambuhala ba talaga? Ganun ba? Wala pang Gcash nun kung mapadala agad yung bayan. Pero alam mo naman na parang okay, sige na nga. Tapos the next day, kasi gano'n naman trumabaho yung management namin Ano yun naman nila yan Aayusin nila yan So inayos nila, nagkaroon ng misunderstanding pala, kaya daw niya sinulat yun. So the next day, biglang ang ganda-ganda na ng write-up sa akin. Parang sobrang sexy, sobrang ganda. Plastic nito. The next day lang yun The next, ang bilis Dambuhalang hubadera, pumayat na. Ano kaya Maganda wonder pala. lang? Pero wala, masasanay ka na lang. Kasi nga, talagang ganun yung era namin before Yun yung yun yung kalakalan yung talaga. showbiz, Nung panahon namin. Ito nakalagay dito sa isa sa mga trivia. Sukdulan grossed 6 million pesos on the opening day and was condemned by the CBCP. Kasi, Alam mo, bakit may 6 million endorse lang nila yan. daw? Dapat sabi ng CBCP, dapat 12 million yan. Diyan napunta yung church donations. Bakit? Anong naging issue with the CBCP dun sa Sukdulan? Do you still remember? Actually, wala akong alam dyan. Wala Baka akong... naman kasi lahat din, baka sinabi, ganito rin ang feeling ng CBCP sa lahat ng mga palabas na iba. Pero Wala akong, hindi ko alam yan. Siguro hindi na yan na-mention sa amin nila, Boss. Alam lang namin na nung lumabas yung Sukdulan, kasi nung time na yun, pag kami launching film sa UP Theater palagi unang pinapalabas Doon lagi ang launching kasi doon napupuno yung very open yung mga estudyante noon, diba? So masarap mag-launch ng film sa UP Theater. So after that, siguro first day nalalaman na agad nila, Boss, yung syempre dahil yung income nga. Pero wala namang nang nakakarating sa amin na like nagkaroon ng issue na ganyan. Sa CBCP. Yeah. wala namang hindi ko pa na-experience yung sumugod ng mga sinugod ka ng mga religious person. Wala naman pa. Wala pa naman. Hindi kasi kamukha mo si Mama Mary. Pangalawa na yun. Kaya Wala naman, wala pa. Maraming yung mga iba ngayon na lang, sabi ko nga,
Grabe, no? Sabi ko, at this age of time, nag-usap kami ni Maui na kasi dapat we were supposed to host a alumni homecoming ng isang school sa Pasig. But then again, hinarang ng mga Elders. ibang, ng mga ibang teachers, ganyan, na parang, why them? Ganyan. Siguro nagkaroon na ng judgment. So sabi namin, bakit? Anong problem? Nag-host naman kami sa mga ibang mga private school, wala naman kami nagiging problem. Tapos yung pinaka-head na priest pa yung parang pinaka-kakampi pa nga namin, na parang bakit nyo kailangan ganunin? Wala namang, mag-host lang naman kami, hindi naman kami. Ang galing-galing yan sa sukdulan. Ba't Father? Oo. Sabi namin naman, mag-hubad ba tayong naka-host dito? Hindi naman po, naka-t-shirt lang naman po kami kasi alumni. Pero siyempre hindi na namin nilaban. So nakakahinayang lang dahil madaming mga ibang, yun nga, mga ka-childhood na alumni na umuwi from ibang bansa because expecting sila na mag-host kami ni Maui Tandem. Mga sukdulan natin. Wow. Sayang naman. Pero meron pa rin mga ganun hanggang ngayon. Pailan-ilan. Yeah. Paano ba kayo nag-host pagka inimbitahan kayo sa ganyan? Usually kasi may program meron talagang script Pero wala kayo yung iba kasi may magpapaakyat, tapos nakita ko yung kay Maui sa probinsya. Yung Pero parang, hindi naman siguro gagawin sa school. Hindi. Iba yun pag alumni homecoming formal kami dyan. Pero ito, yung sinasabi mo, pag nag-show kami, yes, kumukuha kami talaga ng mga partners namin on stage. Tapos, pinaglalaroan namin sila. Hindi naman pinaglalaroan. Of course, kailangan din namin gumawa ng mga comedic act, diba? Banter, Kasi syempre, para hindi naman Para sila engaging mabore, diba? Para engaging. And nakakatawa din kasi yung mga ginagawa namin. pag nagpapaakyat kayo doon, ako curious ako kasi baka sinasala nyo ba or pinipili nyo talaga kung sino yung paakyatin? Hindi namin pinipili. Wala, kahit sino talaga. Yung mukhang hindi maamoy, siyempre. Sino yung pinaka-game? Hindi, tanong natin kung meron maamoy. Madaming maamoy. Pag naamoy na nga namin, nagtitigilan kami. So, Ang bilis matapos ng game. Bato ba topic na lang? Yung taguan. Sige, tago ka na. Kunyari yung game namin, magpapakiss kami, tapos maamoy namin, ng hininga. Nga, yung gagawin. Huwag tayong pakiss, wag na. Wag na. Anong gagawin natin? Paano magfo-flow yung game kung magpapakiss kami? So, okay, thank you po. So, i-kiss na natin to. Ganyan na lang. Tapos kukuha kami ulit ng bago. Kasi minsan may papanik talagang sobrang hindi na namin pag nasa fiesta ka, hindi mo na talaga maano yun na lasing, madungis. Madungis talaga yung ganon. So, Dinescribe niyo na ho lahat ng fans namin. Yung amoy malapit sa sibuyas. may ganon. So, usually yung mga kasama namin sa stage na lang yung pero pinapasalamatan naman namin, nag-ano naman kami para hindi naman ma-offend. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken, and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Na timing na kayo sa Manyakis? Madami na, yes. Paano i-handle yung mga ganyan? Like on stage, talagang pinapakuha nyo na sa staff? Sa Or bouncer. Pagka ganon, meron na kaming limit. Tinatapos namin yung kanta ng mas maaga. Okay, maraming salamat. Tapos, saka namin siya bebenggahin na parang, okay, sino sa tingin nyo yung pinakamaraming kiss na nagawa? Di syempre siya ituturo kasi siya yung dahil ikaw ang pinakamanyak ngayong gabi. Pero medyo slightly pinapahiya mo ng konti to let him know na, sobra ka na. grabe ka naman kasi parang dapat tuwing maririnig mo lang yung shoot magkikis pero yung gagawin niya talaga yung meron talagang hindi mo maiwasan. Pero yung dumakot, Wala naman. wala. Nangyayari siya before nung kaanuhan ng Hot Babes, yung kunyari papunta kami sa stage, yung magulo, dumog, yon merong mga
Kasi syempre, ang unang pinoprotektahan yung harap. Pero may umaano sa baba. So merong, parang dun, yung iba siguro marunong, dun nakakahipo. Galing. Oo. Wala kang natadyakan, wala kang nasuntok. Kasi nakaganon na lang kami, ang umaano sa amin yung mga guard namin eh. So meron talaga. Pag unano, di mo makikita. Natuhod mo pa eh, no? Wala Natuhod naman mo pa. tao! Sino yun? Parang nasanay na rin kami sa mga hipo na gano'n eh. Kasi syempre hindi mo na maiiwasan, di ba? Hipo, kurot, hila ng buhok. May gano'n eh. May mga iba parang may galit ba to sa... Hila ng buhok, mga asawa yan. May mga nangihila o kaya yung bigla kang kukurutin sa mukha. Nakakasingit ng kamay, hindi na maano eh. Before, yung mga first few years ng Hot Babes. Kayo ang kayo ang Blackpink noon eh. Oo. Rockstar ang Viva Hot Babes. Buti nauna sila, no? Oo nga eh. K-pop nga daw eh, diba? Gaano kalakas yung Viva Hot Babes nun? Yung peak talaga. Grabe. Alam mo, paano ko ba Sa career mo, siya na yung biggest thing that happened. Yeah, I think. Kaya nga, kaya ano siya, very memorable sa aming lahat yung group namin. That up to now, hindi naman naming sinasabing naghiwa-hiwalay na kami. Meron pa rin, buo pa rin yung Viva Hot Babes. Buo pa rin kami. Hindi kami nag-announce na wala na, disbanded. Wala. Kasi nagsho-show pa rin kami hanggang ngayon. If not me and Maui, ako saka kung sinong available na makuha. Pero hanggang bago mag-pandemic, actually, even after pandemic, nagsho-show pa rin kami together. Kung makuha kami, 5 kami, magsho-show pa rin kami. Solid lahat yan. Walang naging itsapuera na magkakasama pa rin kayo hanggang ngayon. Yes, solid kami. Ang humiwalay lang sa amin kasi ng network was Jen Rosendal. So siya yung medyo nahiwalay na talaga sa amin. Siya talaga nagpaalam siya. So hindi na namin siya nakakasama talaga. Kaming mga natira na nasa Viva pa rin, yun, magkakasama pa rin kami hanggang ngayon. Nakikita pa rin kami every now and then. Mostly every New Year, Christmas, Lagi kami may party, together, kaming grupo. Sino ang palaging topic ng kwentuhan nyo pag magkakasama? Like kung magbabalik, kasi ganun yung mga magkakaibigan eh. Pag nag-uusap palagi yung mga kalokohan nila noon, yung pinaglumalabas. Hindi yung mga mga number one, syempre yung mga guys na dumaan sa amin. Yan. Tapos Kunin kawawa. ko yung tubig mo, tuyong-tuyo talaga ako. Gusto mo lang mainuman yung ininuman ni Katya eh. Yung mga, yung mga dinate namin. Actually, sabi nga namin, alam mo, kawawa yung mga lalaki na date natin. Oo, kasi pinag-uusapan talaga namin ng sobrang detalyado. Kamusta yung date mo? Hay nako, ganyan, ganito. Was it hard dating? Maliit. Time na yun? Dumaabot ba sa point na gano'n? Yung parang, di mo magaling yan. Ganun. Ay, grabe. May ganun. More As in. than that. Alam ng mga babae Sa hosting niyo yan. pinag-uusapan yan? Ay, Hindi na- nako. Sa May hosting GC pa naman yung mga babae yan. Ang mga girls, ganyan mag-uusap pa. Very detalyado kami. Size, galing, lahat yan pag-uusapan namin. So, kawawa talaga. Kaya kunyari, nakadate niya. Kunyari, ikaw. Tapos nakita ka namin, Kaya pala may ganun tingin. Yan ang tingin ng Ng maliit. namin. Nang maliit. Pero pag Saka nang mabilis. Okay. pero pag magaling at malaki, Pag- ano ang expression ninyo pag Siyempre gusto naming makita talaga na. Hindi, I mean siya in person na. Hindi yung mismo, pero pag nakita, walang reaction Wala. masyado. Talagang hinga lang. Swerte mo, girl. Ganon. single ka ba ngayon, Katya? Married? Meron akong kaka-engage ko lang last, nitong January. I was married, pero annulled na, and then now I have a partner. Yun. Ay, sorry mo man. May asawa rin ako. So, huwag natin consider itong fact na may asawa. Oo. Okay na. Ano ang kaibahan nung hinahanap mo sa lalaki nung bata-bata ka pa ngayong yung sa partner mo na? Parang wala naman nung bata ako. Ano yung nagmamatter sa'yo nung bata ka? Ano yung nagmamatter sa'yo ngayon? Sa partner. Actually, wala masyadong nagbago. Ngayon, mas nadagdagan lang na parang since nagkaroon na ako ng experience ng marriage, syempre, hinanap ko na yung mas husband material talaga. Yung mas
matino, yung mas can provide, yung ganon. Mahilig sa woodworks. Yung mga ganon. Gawa sa popsicle. Kabitenyo. Yan. Wala akong masyadong honestly kasi yung partner ko ngayon was my ex-boyfriend before when I was 21 years old. Kaya pala. So, nagkabalikan lang kami right after So, my ang team song nyo ba Maybe This Time? May nabago ba sa kanya na para bumalik ka sa kanya? Hindi, wala. Kaya siguro ako bumalik because I know that even before, alam ko na ito talaga, walang yung pagiging husband nasa kanya talaga and father. So that's why kami nagkabalikan. Yung the one that got away, Yeah. you got him back. Oo. Showbiz Galing, pa siya? ah. Showbiz? Hindi showbiz. Oo. Talaga. So, 21 mo siya naging boyfriend? Oo, parang kakastart lang ng Hot Babes. Oo. Boyfriend ko na siya. Nahirapan ba siya? Kaya it affected No. the relationship? Dahil Walang di ba, reason. babes? Wala. Ano lang. Okay siya. Very supportive. Doesn't matter kung anong ginagawa namin. Nandyan lang siya. Lagi namin kasama. Punta siya sa mga shows namin. Hindi siya, yung dahil naghubad kami. Hindi siya seloso sa mga boys. Wala siyang ganon. Very supportive. Naghiwalay kami before because parang yung nag-falling out lang. Tapos dahil parang bata gusto pa. ko na magpakasal. 26 lang ako noon. Siguro di pa siya ready. So, yun. Ganun yung nangyari. Ang galing naman nag-meet kayo ulit. Yeah. Galing. Oo. So, yun. Worst date experience? Worst date? May bago mo sagutin yan, meron ka bang brand na alcohol na bawal ka? O, ano? Wala naman. Wala naman. Ano ba yan? Tanduay. Okay. Oh, Tanduay ka? Tanduay Tanduay ako. girl ka? Tanduay girl ako. Yan. Ito Anong year? Anong year ako nag-Tanduay calendar? Hindi ko talaga. Hindi siya tumitingin sa letters. Hindi siya tumitingin Hindi ko sa letters. nakikita yung numbers. Kahit yung kalendaryo, hindi niya Kasi titingin 6 yung na mga taon numbers. nakasabit sa amin yung kalendaryo. So, medyo... Pero meron kang Ako na lang yung nag-adjust ng araw, sabi niya. May kopya ka nun? Wala na ho, ma'am. Since nung may kids ako, yung magazines. Tinapo na lang. Pero nagka-copy ka ng Tanduay. Nagkaroon ba? Wow. Okay. Sige. Kung gusto niya daw po. 2004. 2004. Mahal to. Ito yung CLX. Uy, bago to Ito yung high-end ng Tanduay. Tanduay, baka naman. Okay, worst date. Okay. Meron akong na-meet na guy na medyo parang kasi siya siguro nung time na yung parang feeling entitled and all. So, dapat nagkita kami sa office nila, tapos dapat alis na kami. Tapos, dahil sobrang feeling niya siguro na naglaro pa ng video games. So parang pinaghintay niya pa ako ng mga 1 hour. Pero tiniis ko naman. Kasi sabi ko parang, teka lang parang nakakairita na to. Tetris yan. Parang naglalaro sila, PS4, ganyan. Sorry, hindi ako mag-gadget. So naglalaro sila, tapos nandun lang ako sa sofa na parang, bakit mo to, sa loob-loob ko, parang bakit mo to ginagawa sa akin? Parang mali lumbas ako, hindi ako nagpaalam sa kanya. Tapos umalis na lang ako, tapos sabi ko, sorry, may emergency ako. Then, wala na. Immature. At saka feeling, 'di ba? Parang okay ka lang na Baka okay naman niyaya ka mga- para mag-video games, hindi mo lang narinig. 10 minutes, okay lang, maghintay ako sa'yo, di ba? Pero wag namang 1 oras mo pinaghintay na parang medyo nakakahiya naman na sana. Sa point ng of view konti ng sa lalaki, akin. no? Di ba? Ano ba to si Katya? Niyag ko mag-video games. Nakatayo lang doon sa gilid. Dapat sinabi Buti mo, na lang Katya. umalis. Sabi niya, buti na lang umalis. Di ko kasi alam kung pinapakita niya magaling siya. Wala naman kasi akong alam sa mga ganun. Malay ko ba kung ano yung... So, yun na siguro yung worst ko na nangyari. So, Ano ba tong nakadate mo? 12 years old? Parang ano pa lang hindi, joke. Ako magsalita. naging hot topic din kamakailan yung gamer. Parang na-bash yung Sky Podcast tungkol dyan sila Chris Uy. Dahil? Kasi generalize ni Chris Uy yung mga gamers. Or siguro na out of context na yung mga gamers, ang hirap makadate ang mga gamers. Kasi nga, pag addicted sila doon sa game na yon, hindi ka na mabibigyan ng oras. Unless na gamer ka rin. Kailangan parehas kayo. Feeling mo pag gamer ka. Feeling ko ganun. Pero parang wala siyang kadating-dating kasi sa akin. Parang okay, ano bang ginagawa nyo? So nung time na yun, parang gusto ko lang, sabi mo, meet tayo dito. O tara na, diba? Parang ako pa nga pumunta
Dapat naman, sana binigyan mo naman ng konting importansya yung pagpunta ko, diba? Grabe, mapapunta mo si Katya Santos doon sa condo. Sa condo ba? Condo? O Ay, hindi. Office. sa office? Oo. Napapunta mo si Katya Santos. Ibig sabihin, ang lakas ng dating nito para mapapunta ka. Siguro yun na yung nag-evolve ngayon. Ayoko na ng mga ganon yung pag mahilig sa ganyan. Ayoko na yung mag-date ng mga mahilig maglaro ng yung may ganyan, mga video-video. So, yun yung mga nabawas. Ngayon, parang kasi hindi ko lang makita or ewan ko siguro hindi ako marunong ng mga bagay na yun. Oo. Sa hobbies ba, ano ba ang hobby dapat na isang lalaki para makasundo mo? Basketball. Basketball. Mag-alaga na anak. Mukhang takot sumagot eh. Mag-alaga po na anak. Anong hobby mo? Woodworks po yan, woodworks. Woodworks. Oo. Talagang lalaking lalaki. Nag-ano ka? Nag-ano ng wood Sculpture yan. ng mga gumagawa ng mga furniture. Siya yung gumagawa ng mga ashtray na tite. So maliit lang kasi nakahulma sa kanya yun eh. Ayan, papakita na. Oy. Yayabang Hobby na. wala naman. Not necessarily naman na kailangan parehas kami. Pero wala namang sa akin naman basta ang importante yung intellectual conversation, 'di ba? Magkasundo tayo sa pinag-usapan natin, nagkaintindihan tayo, parehas tayo ng wavelength. Okay tayo. Nabibitawan mo pa yung cellphone mo, kuya. O, sa inyo na po yung phone. So meron kang business na ganito? Wala, ano lang. Malaki Parang po ba, hobby lang. Miss Katya? Malaki? Alin? Yung pinapakita ni Muman. Malaki-laki naman. Saka parang malago. Woodworks yan. Ganda yan. Woodworks yan. Hobby lang. Ganda. Mahilig ba kayo sa artworks? Yes. Papadala ko kaya? Talaga? Ang bilis. Ang bilis eh. Mahilig ako sa artwork. Anong itsura ng nakikita mong maibibigay mo sa kanya? Kung ano lang yung meron na sa bahay, ayoko na gumawa ng extra. Kala ko gagawa ka, nagsabu ka eh. Bali, may Bukas na bukas, nakaganon eh, si no? Muman, naka-S, naka-uban. Tapos ang word ay salamat. Nasa S. Salamat. Sa mga existing artworks mo, Muman, ano ang feeling mo magugustuhan ni Katya? Yung pinakamahirap gawin. Which is yung sabihin sa asawa niya na Yung may sa bibigay siyang asawa ko, regalo kay Katya. Kailangan kong kalasin to sa dining room natin. May pagbibigyan lang ako. Babawiin ko na itong ginawa kong unang-una. Binawi mo yung regalo mo sa asawa. Nakakatawa eh. Ano yung feeling? Kaya kung gusto ko talaga si Muman, feeling na nasarap mo yung cash mo nung childhood. All-time crush Alam ba? niyo, naisip ko lang ngayon, tangina niyo yung mga ex niyo susunod magiging guest dito, bibiglain ko rin kayo. Bakit ex mo si Katya? Hindi naman. Wow! Hindi naman. Hindi ko lang kung paano kayo gugulatin. Nagulat talaga ako. I'm really Parang sorry. hindi ka gulat kanina. Parang Cool lang kasi siya cool eh, lang no? siya. Oo. Parang wala siyang, kala ko nga. Napahiya ko sa salawan. Nakakahiya ka. Oo nga eh. Anong Huwag ka gagawin? ganyan si Katya yun. Napatingin naman tuloy ako. Kaya, Akala niya nilabas. Yung mga dating fans mo, yung mga ganyan fans since way back, meron ba sila mga dinadalang memorabilia like, uy, Katya, pasayo naman. yes, recently si Sherry nagkaroon ng concert ng show sa Music Museum. So, pagbaba namin, nandun talaga yung mga dating-dati pang fan ng Hot Babes, tsaka ng FHM. Nadala-dala pa rin nila yung mga magazine namin. Tapos, mga bagong print-out na pictures namin. Tapos, pumunta lang talaga sila doon para magpasign ng picture. Tapos, wala, para magpa-picture lang ulit sa'yo. Nasabi ko, uy, grabe, ang tagal nyo na. Parang, boy, parang kayo. Ano ba naman, Katya? So, Ang TV pala. Ang TV pa lang. Ikaw lang pa po ito. Sabi ko na nga ba. So yun, may mga ganun pa rin na fan talaga. Na, Nagkakaroon ba kayo dati nung sa Viva Hot Babes na fan, parang, ano yun? meet the fans? Bonding with the fans.
Hindi kasi mahirap kasi mahirap puro yan. boys usually. Dapat nakakadena lahat leg. Nakatali sa ito na po yung meet and greet. Wala, para kasi nung panahon namin na yun, usually kasi sa mga girls naman yun mabili yung mga babae na fan. Sila yung mga okay gawan ng mga ganon yung parang meet and greet, diba? Sa amin, ang nangyayari lang, right after, kunyari nag-promote kami nag-mall show kami, right after the show, meron lang kami talagang signing. Yun na yun, parang meet and greet na signing and photo op na with the mga nandoon na pumunta talaga for us. Oo nga, kasi parang kapag ikaw fan ka ng Viva Hot Business, pupunta ka doon talagang horning. Ano pinagkaiba ng girl fan sa male fan? Madalas na sinasabi. Malamang mas maayos yung mga sinasabi ng mga Meron babae kayong fan. girl fan? Oo, may mga fans meron ng Viva Hot din, Babes meron na din. babae. Yung mga girl fan namin, okay sila. Syempre, hindi sila yung katulad ng mga lalaki na sobrang, alam mo na, may pagka-manyak Oo. talaga, yung makapagsalita. Hanggang ngayon naman meron kasi sa page ko, Katabi nyo nga mostly 80... Grabe ka naman. Ang galang-galang ko. Galing ng tao. 80% ng nasa page ko, puro syempre lalaki. So, pag nagpo-post ako, meron pa rin talagang nagpo-post ng mga, alam mo yun, yung sabi ko, grabe, hindi pa rin talaga sila nagsasawa. Yung talagang, Do you get annoyed? hindi na, natatawa na lang ako. So, ang ginagawa na lang namin, block tapos erase. Para lang, kasi gusto ko sanang kahit papano, madagdagan ng women na fans. na fan. Yun Total, yung, nandito ko na rin lang. Baka pwedeng pa-unblock ako sa Ikaw pala yun! wala yung nagsabi nung gano'n. Nakiusapin pa. Oo, kasi ngayon sa society ngayon, inaano yung women empowerment. Oo. Parang yun ba yung karaniwan naman pagdating sa mga girl fans? Yun naman yung naidulot niya sa kanila. Yung mga, kasi ganito yung nangyari before, no? Hindi naman kasi sobrang dami din yung fan namin na babae. Kasi mostly, yung iba, syempre, hindi naman, hate. Yung iba, hate. Kasi syempre, paano ba? Siguro yung boyfriend nila or yung asawa nila. Hindi nila matanggap na Parang may ganun. Parang nagsiselo sila. nagpa-fantasize yung mga asawa nila. Oo. So, instead of yung iba, syempre, ginajudge kami na parang, ay, mga ano yan, mga pokpok yan, ganyan. Ganun yung mga words eh. So, talagang mas marami yung fan base namin na lalaki. Pero kung meron man kaming mga babaeng fans hanggang ngayon, usually mga matatanda na yon, mga sila, mama, tita, lola, ganyan. Tapos mga bakla na talagang naging bakla lalo, sabi nila, dahil sa amin, dahil sinasayaw nila yung, sabi ko, hindi talaga, imbes na maging lalaki ka, hindi, naging girl ako lalo, parang ganon. Yung bulaklak. And then ngayon, na dahil siguro natapos na yung era na yun, Feeling ko nag-mature marami na lahat. nag-come out sa kanta na yun. Sa Bulaklak, ano? Oo. Kasi magsusuot ka ng bra na may bulaklak eh. Di ba? Yun yung costume namin, tsaka panty na may bulaklak. Yan. Sabi. Pero yun talaga kasi yung costume namin. So, syempre hindi mo maiwasan sa mga ibang babae. Pero ngayon dumami na yung fan base namin na babae. Kasi siguro, individually, nagkakaroon na kami ng, like ako, na ako, mother role. So, most naman ng mga fans ko, mga dati ko pa rin ng fan sa Ang TV, na hindi naman sila nawala. Nadagdag man sa Hot Babes, sila pa rin yung hindi nag-judge na, ay, okay lang na ganyan, nag-sexy ka. Tapos ngayon na mother, okay pa rin. So, parang inano ko rin naman na from sexy to mother, para din, parang para lang din maging maayos yung turnover ng lahat ng, kasi, di ba, from bata, tapos kontrabida to kontrabida, to sexy to mother. Kasama na sa personal growth talaga. Oo, events yeah, and actor, yeah. no? Talaga Kahit sa Hollywood pinagdadaanan ng lahat yung ganyan lalo na kung bata ka nag-start, di ba? To Barrymore, ganun din naman, di ba? Yeah, exactly. Mabot din siya sa nagpa-sexy, di ba? Poison Ivy, ano ba? Poison Ivy nga ba? Parang ganun. Tapos din naging wholesome na hanggang sa talk show na siya, talk show host na. Ano naman ang kasi nabanggit nyo kanina na nasasabihan kayong pokpok. Anong mga words naman nang nagpapainit sa inyo? Para dito sa ating segment na cool ka lang at paano ka naman nagiging cool pagdating sa paano mo hinahandle yung ganong klaseng mga words? Nasasaktan ka ba initially doon sa... Ano yung isang word na pinaka-ayaw na ayaw mong naririnig? Lalo na pag nasa stage. Sa stage? Pag nagpa-perform ka. Pag nagpa-perform kami,
lagi naman kami sabi, hindi naman maganda. Yung mga ganon. Hindi naman maganda, hindi naman sexy. Pero syempre kasi sanay na kami parang, okay. parang all this, lahat naman kasi ng tao, ng artista, sinasabihan naman ng ganon, diba? Lalo na kung hindi ka gusto. So sa amin, parang hindi mo naman kayang i-please lahat ng tao. Pero may mga ganon yung, gusto mo ba talaga iparinig? Di sana sinabi mo na lang sa amin. Kasi parang lalakasan mo, hindi naman maganda, pero hindi ka naman nakatingin. Di parang kami ni Maui, parang, di sabihin mo na lang in front of us, pero pag tinignan mo naman, di naman siya. Yung nagpapapansin lang din yung iba. Or minsan meron lang din talaga mga mahadera, 'di ba? May mga mahadera ng mga tita. Lang, basher, ganyan, no? mga basher lang. Siya. Yung titignan ka, di maganda. Ang pangit naman nila. Oo, parang hahanapin talaga yung pwedeng ipintas sa'yo. Ganon. May napanood akong gig nila, kasama nila si Rico J. So, sa tingin ko masayang gig yun. No? Si Rico J. Puno. Rico J. Puno, tsaka Viva Hot Babes. Saya nun. Pilyo ba yan? Si Rico J talaga, Pilyo. Pilyo naman, pero hindi naman yung lang, on screen. Pero behind, okay siya. Palabiro, ganyan. Sa casino yon, Casino Filipino, nag-show kami with Rico J. Nakakatulong ba, nakakawala ba ng init ng ulo pag ang nanliligaw sa'yo, komedyante? May nanligaw na ba sa'yo yung komedyante? Meron akong naging boyfriend na talagang, hindi komedyante. Makulit din, magaling lang siya magpatawa, pero hindi siya known as comedian. Oo naman. Sinong Mejia? Wala na pasok sa isip. Hindi, banda siya, pero komedyante lang kasi siya talaga. Magaling siya magpatawa. Parang... Sa band siya. Mas lamang ba sa'yo yung sense of humor pag kunyari gwapo tapos na nagbi-video games? Gwapo na nagbi-video games o pangit na nakakatawa? Doon ako sa pangit na nakakatawa. Yay! Yan, ang cool ka lang. Alam mo, para mas ka pa ng mawala pa ang init na ulo mo, mag-kuchi-kuchi ka. Yan, kuchi-kuchi. Prickly heat Lalo na ngayon, cooling umiinit powder. na ulit. Ba't ganun? Tumamig na nung after ng anniversary natin, tapos ngayon buhabalik ulit yung mainit na panahon. Kasi nandito si Miss Katya Santos. Oo nga, pawis. Naiinitan tayo para kay Muman. Yan. Okay ka lang ba? Parang... Kamusta ka naman? In-hit ka ba ngayon? Tanong mo. Pag uwi ko, parang dagat-dagatang apoy ito mamaya. Paano pag ganyan, Miss Katya? Anong pwede mong i-message doon sa asawa ni Muman para naman makalma yung loob niya? Sa mga may asawang merong crush na isang... kasi ang artista naman talaga nagpo-progress nagmamature, yung mga goals, ganyan. Nung time na yun na fan ng iyong mga works na sexy. Well, lahat ng works, I mean. Hindi, lahat naman. Bukod, hindi lang sexy yun sa'yo Talagang crush mo na siya. Since ang tsura TV. pa lang. Ang TV. Kasama ko yung 60-year-old. Katabi kami nun. May placard kami. Lagi ko lang sinasabi, even pagka kumukuha man ng partner sa stage, na parang hindi naman namin aagawin yung asawa nyo. For fun lang naman lahat ng ginagawa namin. Pag nasa stage kami. And then after the event, after the show, we'll say thanks din dun sa wife for, alam mo yun, na pumayag ka, for being a sport, na ganun naman. Honestly, wala pa naman talagang nagselos na ganun sa amin. Kasi ako naman, minemaintain ko din na parang, yung, alam ng mga babae yan, ng mga asawa nyo, kung sino talaga yung pagseselosan nila at hindi. Nararamdaman nila yun. And siguro, siguro sa most of the time, wala pa naman akong, nagiging ka-close ko palagi yung asawa. Babae. Kasi syempre dapat yun ang i-friend mo yun ang ita-target mo yung asawa palagi para mawala yung selos. So, dun sa wife mo, hindi, napanaginipan ko rin yan minsan. Kita tayo. Magiging close tayo, promise. Yan. Wala akong gagawing, ito hindi ko nawang. Kaya naman ang masasabi lang ni Muman hanggang sa susunod na pagkikita. Dito lang sa Cool Pals! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Yan, so abangan nyo pa yung second episode natin with Miss Katya. At sabi ko sa inyo, hindi ito
naughty. Oo nga eh. Very wholesome This is itong a very episode Christian na to. podcast Yes. kung saan... Susunod, Hajuju! Hajuju! Sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin ng Viva Hot Babes. Sige. Doon yun, medyo ano na tayo doon. Nakainom na eh. Rockstar talaga yung Viva Hot Babes nun. Para kayong banda eh. Idol yan eh. Di ba yung nasa mix? Di ba kumanta sila sa mix, nag-iislaman yung mga Ay ba yun? Oo nga. Oh, yes. So, first ever performance Yung namin Bulaklak sa mix. ba yun? Yeah, yung Bulaklak. Tapos nagsaslaman sila. No? Kasi parte talaga ng childhood natin to si Miss Katja Santos. Thank you. Saka yung mga friendship na nabuo. Oo naman. Ng Viva Hot Girls. Oh, shoutout sa mga Patreon dyan. Sige na, lahat kayo, tangina nyo, okay na yun. Pagbigyan nyo na si Muman. Oh. At pamura from Boris, shoutout po kay Reg ng Bully Cycles. From Carlos Bermas, pamura naman po kay General si Kyla de los Santos na taga Rizal na nakikinig din ng Cool Pals. Putang ina mo, wag ka nang Sino yan? Ano ka dito, istorbo ka. Si Kyla de los Santos. Tangina mo, Jerome Velasquez from Francis Baquillo. Pamura po kay Papa Jake sa mga high school classmates ko, sina Louie Galang, Katlea Malonzo at Mark James Galliano. Ay! Pukin ang ina nyo! Tanga man nyo. Yan. From Darwin Formentera, pamura kay Kuya Ryan Rems, yung asawa kong magaling na si Gretchen Maris. Gretchen Maris, tiko mo, bibig mo. Yan. From Patrick Po, pamura po kay Vietnamese nonong si Eric Everdone. Putangin na ka. Yan. At pamura kay Christian and JV Manliklik mula kay Warren Tejano. Putang ina mo. Yun. Maraming salamat po, Miss Katja, for Thanks, Ma'am Katja. Thank you. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, no. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.